Mga kagalang-galang na panauhin, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po ng naririto, pagbati ko po ay ang isang magandang araw. Kami pa ay nagpapasalamat dahil napili niyo po kami, ang aming lungsod, na pagdausan ng isang talakayan na ang ating political dynasty law. Ito po ay isang karangalan para po sa amin na dito po ganapin ang isang napakahalagang talakayan at ang diskusyon na ito. Marahil po ay pwedeng maipahagi sa bayan ng Carmona na kami po ay napaka mapalad dahil nagkaroon po kami ng mga leader na tapat, maayos, sapagkat amin pong nasaksihan sa matagal ng panahon. Ang Carmona po dati ay isang payak na bayan. Ngayon po ang Carmona ay isa ng lungsod. Nasaksihan po namin ang malinaw na transformasyon na nangyari sa bayan ng Carmona. Marami na pong napagtagumpayan ang bayan ng Carmona. Napakarami po ng mahalagang tagumpay ang naitala sa kasaysayan. At ito po ay sa panahon ng panunungkulan ng amin pong mga halal na opisyal. Naniniwala po kami na bukod sa panukalang batas, ay nais din po sana namin na bigyan din ng pansin ang patuloy na pagpapalakas sa mga ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa, nagbabantay ng operasyon ng lokal na pamahalaan upang masiguro ang maayos na pamamalakad, malinaw na sistema at matibay na pananagutan sa serbisyo publiko. Kabilang na po rito ang Commission on Audit na may mahalagang papel sa pagsusuri kung paano ginagamit ang pera ng mamamayan ay napupunta sa tama at makabuluhang mga programa. Gayun din po, mahalaga na patuloy na pagpapalakas sa Department of Interior and Local Government upang higit na mapagtibay at mapaigting ang maayos na pamamahala sa antas ng lokal na pamahalaan. Sa huli po, naniniwala po kami na ang tunay na sukatan ng mabuting pamamahala ay hindi lamang kung sino ang namumuno, kung hindi kung paano ang pamumuno na ginagawa nila. Sa pamamagitan ng malayang pagpili ng mamamayan, aktibong pakikilahok ng bawat sektor at matitibay na institusyong nagbabantay sa kapangyarihan, masisiguro natin na ang pamahalaan, pambansaman o lokal ay mananatiling tapat, makatarungan at tunay na maglilingkod sa sambayanan. Gayun din po, maraming salamat po sa mabuhay na pamahalang nagsisilbi ng may pananagutan, integridad at malasakit sa mamayan. Ang punto ko po ay hindi lamang ang namumuno ang dapat pag-usapan, kundi kung paano po ang kanilang pamumuno na ginagawa. Yun po lamang at marami pong salamat. Maraming salamat po, Ma'am Rowena. Miss Rowena, Ma'am. Ma'am, pwede po kayong bumalik doon. May katanungan lang po akong konti. So, tatanungin ko po kayo, maganda po yung sinabi ninyo, ma'am, na talaga naman, hindi lang naman kung sino ang namumuno, pero paano mamuno. Yun talaga yung nagde-determine kung maganda yung gobyerno sa isang lokal. Yes, sir. At nag-agree din po ako sa inyo
na kinakailangan mas malakas yung accountability mechanism para po makita natin kung paano patakbuhin ng isang lokal na gobyerno sa national man o sa lokal na kung sino yung naluklok sa pwesto ng taong bayan. Tatanungin ko po kayo, sa tanong po na agree or disagree o oppose or in favor, ano po yung kanyang position dito? Kailangan bang may anti-political dynasty? Do you support or are you in favor or do you oppose? Sa ngayon po ay ang masasabi ko lang, ay nasabi ko na po kanina, kailangan po yung namumuno ay kailangang may kakayahan sa kanilang pamumuno. Hindi po pwede na kahit sino na lang, tapos wala naman pong kakayahan, hindi din po maganda para sa taong bayan. So ibig sabihin, either way, basta importante yung governance ay Sir, okay. kailangan po ng ating mamamayan ang kalidad. Kung paano po sila mamuno. Eh kung tayo po ay kukuha na wala naman pong masyadong kakayahan, hindi naman po nila lahat. Eh, yun po ang stand ko. Sige. Na nasa kanila po ang kakayahan. Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Rowena. Ngayon gusto naman po natin tawagin yung susunod na magsasalita mula po sa mamamayan mula sa GMA Cavite, si Mr. John de la Cruz. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. First and foremost, nais ko po ipakilala ang sarili. I'm John de la Cruz from GMA Cavite and the head boy of the Liberate Organization. Nais ko rin pong ipabatid sa inyong lahat itong aking opinion at itong aking posisyon regarding dito dun sa sinusulong na political dynasty. Pero bago ko po i-express ang aking opinion, balikan ko lang po muna yung mensahe dun sa isang Biblia, no? Para daw maunawaan at maintindihan natin, kailangan umpisahan natin sa umpisang-umpisa. Let's start the beginning when God created heaven and earth. Unang-una, pasalamat tayo dito ginanap sa lungsod ng Carmona itong consultation na ito regarding sa anti-political dynasty. First, kung ating balik-tanawin, ako'y taga-GMA, 1982 pa ako sa GMA, saksi ako kung ano naganap dito sa bayan ng Carmona. No? Dating tapunan ng basura, tapunan ng mga patay, dahil doon sa pagpapalitan ng mag-asawa ni Congressman Roy at ni Mayor Loyola, umunlad dito, no? Noong 2010, naalala ko pa, nung ipinaglaban ni Congressman Roy sa Kongreso, 16 years in the making, pinaglaban niya sa Kongreso na maging lungsod ang bayan ng Carmona. At dahil doon sa sinasabi nating political dynasty, ibig sabihin, sakop ang lungsod ng Carmona. Tama po ba, sir? Ibig sabihin, nang dahil sa political dynasty, nagkaroon at dito itatayo sa lungsod ng Carmona ang Philippine General Hospital. Dahil sa political dynasty, dito rin isusulong at ide-develop ang Carmona International City. Na kung saan inaasahan naming taga-GMA dahil supplier kami ng mga workforce. Tingnan namin ang aming bayan. Nandito aking makasamang taga-GMA. Walang political dynasty sa aming bayan. Paiba-iba ang nanunungkulan. Pero tingnan ninyo, hindi namin alam kung paatras, paabante, pakaliwa, patabingi ang direksyon ng aming bayan. Hindi po ito usapin ng political dynasty. Hindi ang batas na ito ang magtatanggal ng political dynasty. Kung hindi, taong bayan ang magtatanggal kapag hindi naglingkod sa mamayan. Ito po ang aking stand bilang opinyon at bilang pagtingin dito sa political dynasty na nais natin isulong. Pangalawa, wala po sa local ang maraming problema. Ang problema nandyan sa national government. Bakit hindi natin higpitan ang korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno, DPWH, DepEd, DEA? Bakit hindi kayo gumawa ng batas ang Kongreso, higpitan, pababain ang sinasabi nating halaga ng malversation fund? Gawin nyo yung 500,000.
Yung plunder, gawin yung 1,000,000. Ewan ko kung may magnakaw pa sa national government. Walang issue sa flood control ang political dynasty, kundi nandoon sa national. Pangatlo, napakabagal po ng justice system natin. Dapat isa po yan sa pagtuunan po natin ng pansin, napabilisin. Pero yun nyo, ang tagal ng conviction. Nakakawa din yung mga biktima. Pangatlo at pangapat ko pong nais pong ibanggitin, hindi ho ba tayo nababahala? Lahat ng household sa buong Pilipinas, meron hong mga cellphone. Kumakalat ang fake news ngayon sa buong Pilipinas. Hindi nyo ba kayang i-regulate through Congress at manduhan ang National Telecommunication Commission? Isa po itong anay ok na sumisira ngayon sa ating bansa. Fake news, dami account, troll. Sana po masilip ng Kongreso at ng committee ito. Huwag po sana nating pagtuunan yung anti-political dynasty. Marami pa pong problema ang national government. Pansinin nyo po, lahat po ng problema nandun po sa national government. Kukunti lang po ang may problema dito po sa local, maging po sa antas ng provincial. Muli, marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Sir John de la Cruz. Ngayon, gusto natin tawagin si Miss Beth Biohon. Isa pong magandang araw sa inyong lahat at ganoon din po sa ating mga congressman na narito sa ating unahan. Isa pong kagalakan sa akin bilang mamamayan ng GMA na binigyan kami ng pagkakataon para maipaliwanag namin ang aming nasa loobin tungkol sa political dynasty. Ang political dynasty po ay hindi po problema ng bansang Pilipinas. Ang problema po ng bansa natin ay corruption. Dapat po ang mga magbabatas ang gawan niyo po ng solusyon kung paano po masusugpo ang korupsyon sa ating bansang Pilipinas. No po, at tandaan po natin, hindi po dahilan ang mga political dynasty na kung saan kaming mamamayan ang pumipili kung sino po ang karapat-dapat na iupo sa poder ng kapangyarihan. Marami po tayong problema na dapat tutukan ng mambabatas. Nakikita po natin yung mga maliliit na mga nanunungkulan, mga kapitan, mga barangay kagawad, Bausi Desk Officer, BNS, BSW, lupong tagapamayapa, mga bantay ba, mga sa inyo sa national. Pero sa konting pagkakamali, binibigyan agad ng action. Hindi man lang mabigyan ng magandang honorar o sahod ang mga maliliit. Nakakalungkot. Dapat po sa inyong mambabatas, manggagaling. Hindi po yung political dynasty ang tinututukan nyo. Marami pong nangangailangan at taong bayan na mga mamamayan sa bansang Pilipinas naghihirap dahil sa mga korupsyon na nagaganap na hindi nyo binibigyan ng aksyon. Ma'am, kailangan niyo po ng tubig? May tubig. Ganito po,
Ako po, ako po ay 1968 pa natira rito sa bayan ng GMA. Tinapon po kami ni dating President Marcos. Pero nagpapasalamat po kami dahil nakarating kami dito dahil malayo kami sa baha. O, ngayon po, isa po akong patotoo. Since 1968, dumating ako rito 12 years old. Ang bayan po ng Carmona ay isang hindi maunlad na bayan. Saksi po ako. Ngayon po, 70 years old na ako. Na po, ang bayan ng Carmona na magsimula po ang maupo ang mga Loyola, naging maunlad. Naging maunlad po ang bayan ng Carmona. Bakit po? Dahil po, ang leader na kagaya po ng Loyola, sila po ang nagpaunlad ng bayan ng Carmona. Naging siyudad na katanggap na maraming parangal dahil sila lang po ang palaging nauupo. Kaya yung political dynasty po, hindi po ako sang-ayon dahil ang tao nakakaalam kung sino ang iboboto nila. Maging hindi po yan political dynasty. Kung gagawa yan ng corruption, gagawa yan. At tandaan po natin, dito po yung sa bayan ng Carmona, ang mag-asawang Loyola po. Marami pong natulungan ng paunlad ang Carmona, maski ang bayan ng GMA. Dito po kami nakikinabang. Maging sa mga paggamutang bayan, bukas palad na tinatanggap ang taga-bayan ng GMA. Ma'am, okay na po kayo? Pasensya na po kayo kasi yun po yung talaga Po. totoo. Sana po maunawaan nyo kaming lahat na hindi kami sang-ayon sa political dynasty. Okay. Kasi po ang mamamayan may sarili po kaming pag-iisip, may sarili kaming pananaw kung sino po ang leader na nagbibitbit ng interes ng mamamayan na kung saan dala niya ang edukasyon, pangkalusugan, pangkabuhayan at pangkapayapaan. At yan po ay walang iba. Makikita lang namin sa leader namin, sa mag-asawang Loyola na narito ngayon sa aming bayan. Maraming salamat po sa ganda sa inyong lahat. Mabuhay po, iboto niyo ako ng congressman. Maraming salamat po. Mayor, baka tumakbo ito next election. Daming fans. Maraming salamat po, Ma'am Beth Piohon. So, tatawagin naman po natin ang susunod na magbibigay ng kanilang posisyon mula po sa youth sector. Sa senior high school, mga senior high school students po ito, si Miss Hanamel Gamutan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay mula sa sektor ng kabataan, mula sa paaralan ng Angelo L. Loyola Senior High School. Ngayon pong umaga ako ay narito upang ibahagi ang aking opinyon hinggil sa anti-political dynasty house. Ayon po sa aking nasaliksik, marami na po kayong ipinasang bill, subalit ni isa po ay wala pa rin pong naaaprubahan. Ngunit bilang isang Carmonian po, hindi naman po lingid sa ating kaalaman
ang mga nagawang pagbabago at pagpapaunlad ng ating mayor, congressman, vice mayor at maging sa barangay section po. Subalit ngayong umaga po ako po ay magsasalita bilang isang Pilipino. Mula po sa Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, 113 sa 149 sa syudad na bansa ay kontrolado ng political dynasty. Marami rin pong political dynasty katulad na lamang po sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Leyte, Ilocos Sur, Isabela, South Cotabato, at maging sa Davao City. Maaaring ito po ay nagbibigay sa atin ng mga positibong benepisyo. Ngunit mula sa sektor ng kabataan, ako po ay naninindigan at sinusuportahan na aprubahan na po ang proposed bill na paulit-ulit ng pinasa iba't ibang senator, iba't ibang author. Sapagkat kung hanggang ngayon po ay walang malinaw na mapagpapakahulugan sa political dynasty na isinasaad ng konstitusyon ng Pilipinas, ay mananatili rin pong malabo ang sistema ng ating bansa. At higit sa lahat, ngayon pa lamang po, pagod na ho akong mamuhay sa Filipino virtue na utang na loob. Competencies are not inherited, so as positions. Thank you so much po. Thank you, Miss Gamutan. Now may we call on Mr. Chester Dustin Baybay. Also at the same time represent the youth sector. Hello po. Good morning. I am Chelsea Dasin Ibaybay. Maayong buntag po sa atin. We all know that our country is not only polluted by trash, it's also polluted by an unjust government system. Yes, masasabi natin na mayroong mga nagbe-benefit from the political dynasties. But lahat ba nagbe-benefit dito? I am speaking as a Filipino, not just people from the Carmona. Lahat ba ay nakakaranas ng mga naranasan natin dito? Hindi lamang isang Pilipino, kundi tumatayo bilang kabataan. Hindi kami mahihina, kumbaga kami ay nakakaisip lamang. But yes, I do agree that everyone has the right to run for the candidacy. But isn't one enough from the one family? Is it unfair na bigyan natin ng chances ang mga candidate na may mas qualified? It is simply unfair if all the position is in one's family's bloodline. The law should bar families to the 4th degree to ensure a true change in leadership rather than a mere change in name. Lagi na lang first name ang people who doesn't have the no name, bigyan po natin sila ng chances. So I agree to the anti-political dynasty bill na ipasa po ito. Yun lamang po. Thank you very much, Mr. Baybay. Susunod naman po si Mr. Renzo Luis Pasterio. Hello po, excuse po. Ay, yan meron. Mula rin po ako sa sektor ng kabataan. Mula po sa paaralan ng Angelo L. Loyola Senior High School. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Renzo Luis D. Pastiteo. Ito po ang aking opinion tungkol sa political dynasty. Ako po ay against sa political dynasty. And one factor of that is pagdating po sa mga elections. Not necessarily when a parent does a good job, their children will do the same thing. We are living in the 21st century, but we are somewhat struggling to evolve. What we want po, ang kabataan po, ang gusto po nila ay ang ating region or ang ating country is to thrive and to move away from poverty and more.
political dynasties can provide. But to our experiences, hindi po ako agree sa political dynasties. With the candidacy of family members in the government, is it about their family background or public service? Lahat po ng tao ay qualified to lead, and they should have the rights to lead in our nation. Sinasabi po ng lahat na ang kabataan ang boses, ang kabataan ang kinabukasan ng bayan. Kung maaari po, bigyan niyo po kami ng magandang gobyerno. Yun lamang po ang hinihingi namin. Hindi lamang po sa lungsod ng Carmona, kundi sa buong Pilipinas. The youth looks forward to a balanced justice and government po. Hindi ako maghihintay. Gagamitin ko na po ang aking boses upang ipakita sa mga kabataan ang nangyayari sa Pilipinas. At ayun lamang po, maraming salamat po sa ating lahat. Thank you very much, Renzo Luis Pasterio. Now we may call on the next speaker to share with us his position on the matter, the subject matter. May we call on from the Rotary Club, Mr. Emmanuel Se. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Emmanuel Se, taga Barangay Lantik. Ako po ay more than 20 years nang naninirahan sa Carmona. At shout out pala sa asawa ko na lehitimong taga Carmona, at maraming salamat sa pagpayag mo dahil nandito ako ngayon. Palakpakan niyo naman yung misis ko. Mr. Chairman, I was actually watching yung video nyo that was 2 days ago. And I was touched by the presentation of Professor Carlos. So there are actually 3 points that I would like to tell every one of you. First, yung legislation should basically base on empirical evidences. One point is, are dynasty necessarily destructive? No, this was one of the question asked or presented by Professor Carlos. So ang answer is no, definitely. Alam niyo po, sa paninirahan ko sa Carmona more than 20 years na, from being a third class municipality, tapos moving forward hanggang ngayon, we are now if I'm not mistaken, we are now the youngest city in the Philippines. And those are based from evidences. Napakarami hong awards, or tama ba, sandamukal na awards na hindi na mabilang ang na-receive ng government of Carmona. Whether it is in the field of education, in the field of health, medical service, normal na tao, sa PIDAW, napakarami hong proyekto ang naibigay. So, habang ang government o ang gobyerno na. Number 2 na puntos po is, tingnan ko lang yung aking code. Is corruption always correlated with political dynasty? Siguro po everyone will agree that the answer is also no. Hindi po. Bakit? Alam niyo po, ang lungsod ng Carmona, kami po ang pinakamarami o isa sa pinakamaraming merong non-governmental organization. Hindi ko lang po alam yung exact, baka more than 100 or almost 200 CSOs ang nandito. So, every point in time nagkakaroon ho ng deliberation sa bawat proyekto, magkano na gastos, para saan ito. So, accountability and transparency, kitang-kita naman ho ng bawat isa. So, ano pa po bang hahanapin nyo? Tama po ba? Parang walang pumapalakpak, no? Okay. Isa pa po is, yung isa pa kay Professor Carlos, sabi niya, sir, anti-political dynasty should be regulated. Yan, dyan ako medyo agree. It should be regulated in a sense that
there should be measures, there should be barriers in place to regulate that specific legislation. Alam niyo po, bago ko po tapusin, gusto kong mag-iwan ng isang tanong ulit sa inyong lahat. Ano po ba yung pagkakaiba ng ordinary sa extraordinary? Ano po ba yung pagkakaiba ng ordinary sa extraordinary? Yun. Pagkakaiba po nun is yung salitang extra. Yan. Tama po ba? Alam niyo po, napakapalad natin dito sa lungsod ng Carmona, isang proponent o isang ingredients para maging masagana ordinary leader dito sa lungsod ng Carmona. At sana po, tingnan niyo po itong mga puntos na to. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Emmanuel C. Ngayon naman po ay gusto nating i-acknowledge o tawagin si Mr. Rafaele Altares, isa pong scholar ng bayan. O ito ba yung organization nila, Scholars ng Bayan? Ay, okay. Miss Rafaele Altares, sorry. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Rafaeli mula sa sektor ng kabataan. Ito po ay magandang oportunidad dahil maibabahagi namin, mga kabataan, ang aming saloobin hingil sa political dynasty. Ako po ay nasa pagitan ng pro at anti. Hindi dahil wala akong konkretong saloobin, kundi dahil para sa akin, nakadepende pa rin naman po ito sa kung paano sila namumuno at namamahala. At para sa akin, meron pong positibo at negatibong epekto ang political dynasty. Unang-una, ito po ay positibo dahil nga iisang pamilya or cycle ang pamumuno nila, nagkakaroon ng continuity o tuloy-tuloy ang mga programa at proyekto na ipinatupad nila. Dahil sila sa pamilya ng politika, mas may kalaman sila sa sistema at kung However, meron itong negatibo dahil dahil nga iisang pamilya lamang ang namumuno, nawawalan ng opportunity ang ibang tao na may kakayahan na mamuno ng tama rin. Puting sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Pero kung titignan natin, hindi naman sila iboboto ng mga mamamayan kung hindi sila nakikitaan ng potensyal sa pamumuno. Nakikita naman natin ito sa pag-unlad ng kanilang lungsod at nasasakupan. Maraming salamat po, Ms. Rafaele Altares. Ngayon naman po, galing sa Cavite State University, si Ms. Rena Dumagtoy. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Rina L. Dumagtoy from Cavite State University, Carmona Campus. And sa ngayon po, masasabi ko po na ang aking stand when it comes sa political dynasty is nasa pagitan din po ako ng pro at anti. In my opinion po, one of the advantage of political dynasty is that when it comes on how government works, hindi na po sila mangangapa or mahihirapan sa pag-manage ng community na pinapangasiwaan nila. Since may foreground knowledge na po sila, especially when it comes sa mga potential pa na pagkukuhanan ng mga resources na at the same time, yung adhikain or yung advocacy po ng last na namuno is na ipagpapatuloy. Kumbaga, yung mga projects and future project is progress and mas madami po yung nakikater na mga beneficiaries ng project na ito. However, kung makikita po natin ngayon sa mga balita, nakikita na po natin yung downside naman po niya, which is mayroon na pong high risk sa corruption center, yung power sa isang certain group.
So possible po talaga na may pag-abuse ng power and nalilimitahan po yung opportunity ng iba, nababawasan po yung chances ng mga new leaders who are also qualified na mamuno. Though yun nga po, I can say that I think hindi naman po ulit sila i-vote ng taong bayan if wala pong tiwala ang publiko. Yung governance po kasi ng isang namumuno is nagre-reflect po sa community nila. So isang malaking factor na po dito is yung public trust. Kung satisfied po sila and they feel that they're safe and being taken care of under that certain leader, iboboto pa rin po talaga nila kung sino po yung mas pinagkakatiwalaan. And I believe that people now are more smarter when it comes sa politics. We do fact-checking kung saan background ng isang tao na tatakbo sa isang mahalagang posisyon sa ating bansa. We do see the credentials and who is credible and position. Yun lamang po and maraming salamat. Maraming salamat, Ms. Rina Dumagtoy. Next, we will call on from the Barangay Councilor and President of the Parents Association of Carmona, Mr. Dio Dominguez. Hello. Ay. Hello, sound check. Ayan, isa pong maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Deo Dominguez. Ako po ay mula po sa Barangay Sector, isa po sa Barangay Councilor, at gayon din po isa po sa kumakatawan sa ating pong civil society organization bilang Pangulo po ng samahan ng mga magulang at guro po dito po sa aming lungsod. Una po ay kami po ay taus po at lubos na nagpapasalamat po sa House of Representatives sa pagbibigay po ng siguro po ng pagkakataong ito at maituturing po sigurong isang makasaysayan dahil narinig po natin ito po ang kaunahan pong public consultation sa anti-political dynasty. Naririto po ako para po sa isa pong maikli na katanungan at maaari na rin po sigurong suhestyon. Alam po natin, siguro po sa akin at karamihan po ng naririto ay naririnig, nababasa at lalong na napapanood na tila po ba ang political dynasty ay may masamang dulot. Parang masama po ang tingin. Pa pwedeng i-consider sa ilang mga lugar na ibigay naman ng patuloy na progreso. Maihalimbawa ko na po siguro ang aking lugar na Kinagisnan. Ito na ay nagsimula po sa pagiging isang third-class municipality at kung 1996 naging first-class municipality. At ngayon pong naririto tayo ay isa na pong ganap siya na lungsod na kung saan ngayong buwang pong ito ay ating pong i-celebrate ang 2 taon. Na kung saan po ay narinig din natin na isang maliit lamang na lugar. Ngunit amin pong maipagmamalaki dahil po sa patuloy na progreso. Ito po ay dahil po sa patuloy na sama-sama po ng mga tao at syempre po sa gabay rin po ng mga nanunungkulan. Sa patuloy po na pagbibigay ng mga dekalidad na programa at proyekto. At muli po bilang pangwakas, para po sa akin, ako po ay naniniwala na hindi po ito nakabatay sa apelyido, kundi sa trabaho. Yan lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Deo Dominguez. Gusto naman po nating tawagin si Miss Christine Quillosa. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Christine mula sa Bagong Alyansang Makabayan, Cavite. Narito po ako bilang isang kabataan, hindi lang para magsalita,
kundi para makiisa sa panawagang ipasa ang batas laban sa political dynasty bill. So, malinaw na utos ng ating konstitusyon na dapat tiyakin ng Estado ang pantay na pagkakataon sa serbisyong pampubliko at ipagbawal ang politika na ayon sa batas. Upang wakasan ang korupsyon, kagutuman, demolisyon, kawalan ng trabaho, at kung ano-ano pang suliranin, dapat ho nating lutasin ang pinag-uugatan nito. Ulitin ko po, dapat ho nating lutasin ang pinag-uugatan nito. At malaking dahilan po nito ay ang political dynasty. Dahil ito po, ang political dynasty ay isang makinarya at nagpapagana dahilan na nagpapatuloy na bulok na sistemang sumisiksik sa nakakabulag na paraan. Hindi man ho natin maranasan yung suliranin na yon, ngunit sa iba't ibang bayan dito sa Cavite at sa buong bansa ay nakakaranas ng suliranin dahil sa political dynasty. Kaya mahalaga po ang desisyon ng mga kababayan nating taga Carmona para palayain ang iba't ibang lungsod at ang buong bansa. Ang layunin nito ay simple lang. Gawing bukas ang pamahalaan para sa lahat, hindi lang para sa iilang pamilya. Sa kasalukuyan po, makikita natin mas maraming mga probinsya at lungsod na iisa at iilang apelyido lang ang paulit-ulit na nasa balota at nananalo. May mga pamilyang sabay-sabay na humahawak ng iba't ibang posisyon at mayroon naman nagpapalitan lang sa mga pwesto. Tunay na nagiging limitado ang pagpipilian natin at nahihirapan ang mga bagong leader na makapasok sa serbisyong pampolitiko. Hindi ito usapin sa pagiging kontra sa isang pamilya. Ito po ay usapin na pagbibigay ng patas na pagkakataon para sa lahat ng Pilipinong makapaglingkod. Dahil mana o hindi ito pinapamana. Katulad ng sinabing Senator Sara Elago, para ito sa lahat ng boses, ng lahat ng sektor ng lipunan. Sa mga magsasaka, manggagawa, kababaihan, kabataan. Kaya dapat nating seryosohin o dapat seryosohin ng Kongreso ang pagpasa ng anti-political dynasty law. Nakasulat lang ito sa konstitusyon. Kailangan ito mabigyan ng malinaw at konkretong batas. Sa huli, hindi tanong kung may kakayahan ba ang mga miyembro ng isang pamilya. Kung nabibigyan ba ng pantay na pagkakataon ba? Dahil kung nais natin mas maging bukas, mas makatarungan, mas demokratikong sistema, kailangan ho natin putulin at wakasin ang siklo ng pamamana ng kapangyarihan. Para po sa akin, tiyak ako may wala sa lahat na nandito sa taong bayan na kaya ng simpleng mamamayan maglingkod sa bayan para sa kabuuhang interes ng lipunan at hindi lamang para sa mga mayayaman. Dahil inulit natin at ating tandaan na walang mas nakakataas sa konstitusyon kundi ang mamamayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Miss Christine Quillosa. Nice na same from youth sector din po itong susunod na magsasalita si Mr. Marcos Saladino. Youth sector. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapwa ko Caviteño na nandito at sa mga lokal na opisyal na inihalal po namin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito pong pagtatalakay natin sa political dynasty ay madugo. 1986, isinulat ang konstitusyon pero hanggang ngayon wala pa rin pong batas na nag-identify ano ba itong political dynasty. Kaya po tayo nandito. Sa 40 years po, matapos isulat ang salita
Because marami pong kahinaan pampolitika dito sa ating bansa. Kada eleksyon, nagpapalit po ng partido. Tama po, mali? Bakit kaya? Pangalawa po, wala pong batas na nagsasabi na kung sino ba ang pwedeng iboto at bumoto. Ngayon, madugo po ito. Kung sabihin o tanungin kayo, kayo po ba ay namimili kung sino ang nanay at tatay ninyo? Paano kung nais mo maging politiko, pero nanay at tatay mo politiko? Bawal ka na, nais mo nga maglingkod. Mga kababayan, ang nais ko lang po sabihin tungkol dito, hindi po ako sang-ayon na magkaroon ng pangmalawakang political dynasty kasi hindi ka naman namimili kung sino ang nanay at tatay mo, kung sino ang anak mo. Tama po, mali? Bakit hindi po natin isabatas ang anti-corrupt political dynasty? Kasi po, nalaman nyo na po, sinasabi kailangan natin magkaroon ng consolidation. Sabi pagral, 70 to 80% daw po ng mga mahihirap na mga bayan ay mula po sa mga political dynasty. Papaano naman ang 30 to 20 na kung saan sila ay pinamumunuan ng matitinong pamilya. Tama po, mali? At ang kasabihan na wala daw equal opportunity ang bawat isa na lumahok sa halalan, nagkakaroon nga po tayo ng eleksyon. Tama po, mali? Ngayon, para po sa akin, kailangan nating tasan ang mga kurap na paniwalaan at convicted na pamilya, ang kanilang asawa, anak, pinsan ay hindi pumupunta ng abroad at winawaldas ang pera ng taong bayan. Kasi po, nadadamay po ang mga matitino. No? Sinasabi na hindi nga po namamana ang posisyon. Pero hindi naman po diktador ang ating bansa. Kung kaya naman ang bawat isa ay pumunta ng presinto kada Mayo para bumoto. Tanungin natin, bakit isang pamilya ang binoboto nila? Baka dahil hindi naman ganid at nararamdaman nila ang serbisyo ng pamilyang naglilingkod. Kasi napakamadugo nito, ang haba kasi marami kang political consideration dahil marami pong mga kongresista ang galing sa political dynasty. Magkakapatid, magpipinsan ng nasa Senado. Bakit hindi natin simulan muna sa mga kurap na patunayan ng mga kurap at pagbawalan ng kanilang mga asawa, kanilang mga anak. Nang sa ganon ay hindi natin kamay ang mga serbisyo at ang kalayaan ng bawat isa na tumakbo at lumahok sa halalan. Kung ang kwalifikasyon po ang issue dito, ayon sa saligang batas, ang kwalifikasyon lamang able to read and write. 18 years old and above. Tama po, mali? Lahat pwede tumakbo sa pampublikong posisyon. Pero ang tanong ko, bakit kapag ikaw ay mag-a-apply bilang janitor, cashier, kahit maintenance, dapat 2 years or at least 4-year graduate ka? Bakit hindi natin sandin ang kwalifikasyon ng namumuno? Dahil ang nakasalalay po sa namumuno natin yung mga pang-araw-araw na pamumuhay po ng bawat Pilipino. Mag-aahalal ka ng nakakabasa, nakakasulat at nasa iyong edad, pero hindi naman niya maintindihan kung ano yung ginagawa niya. Ipapasa niya doon sa assistant niya. Ngayon, para po sa akin, ang dapat nating higpitan ay ang mga political dynasty na napatunayang kurap at sila po ang ipagbawal para po ang kanilang salinlahi ay hindi muna makalahok ng kanilang sa halalan. Nang sa ganon, sila po ay mapipilitan na makapaglingkod po ng tapat, mahusay at karapat-dapat sa mamamayang Pilipino. Pangalawa po, taasan natin ang kwalifikasyon ng leader na hinahalal natin. Dahil mataas ang kwalifikasyon ng mga mabababang mga trabaho,
pero minimum wage earner. Able to read and write, pero ang sahod mo, saan katutak na milyon? Kasama natin dito, ang mga barangay health worker, ang mga personnel ng barangay. Able to read and write. Pareho din po ng ibang mga nahihalal. Pero ang sahod nila, minsan pa 500. Habang ang iba naman, 500,000. Kaya po, para sa akin, yun po ang aking suwestyon. Mga kasama, payag ho ba kayo na talakayin natin dito ang anti-corrupt political dynasty? Yun po ang aming sentimento. Aming salamat po. Mabuhay ang mamamayang Pilipino na nagpapasahod sa mga pampublikong mga halal ng bayan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Marcos Saladino. Ngayon gusto na po nating marinig mula sa LGU, Carmona, Cavite, si Mr. Adoracion Santillar. Miss ba to? Hello po, good morning Good po. morning po, ma'am. Blessed morning po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa opportunity na may express ko yung aking saloobin bilang mamamayan ng Carmona. Ako po ay nagpapatotoo ng aming bayan ng Carmona. Simula nung ako po ay bata pa, ay nakita ko po ang unting-unting paglago, pag-unlad, hanggang tayo ay naririto na sa malamig na aircon. Ibig sabihin po ang aming pamamahala ng aming mayor, kasama po ang kanyang mga sanggunian, ay nasa saayos. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi una sa lahat, ang amin pong mayor ay merong takot sa Diyos. Yun po ang napakagandang leadership na ipinagmamalaki. Meron po siyang takot at lagi po niyang kinukumbinse ang buong mamamayan ng Carmona na ipanalangin siya. Ipanalangin ang bawat programa. Ipanalangin ang bawat mga tao, mga bata, matanda, kumpleto ang programa ng ating bayan. Kaya ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakaroon ng mga manggagawa, ng mga leaders sa Carmona na kung saan ay naipagpapatuloy ang mga programa. At the same time, ay tumatanggap ng katakot-takot na parangal dahil sa ng pamamahala. Ako po ay nagpapasalamat dahil bahagi ako bilang daycare worker, ipinapatupad po niya ang pangangalaga sa aming lahat. Kaya maraming pong salamat at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat naging bahagi ang bawat isa para ideklara ang kabutihan ng Panginoon sa pangunguna ng aming mayor. Salamat po. Maraming salamat po, Miss Adoracion Santillar. Ngayon gusto naman po natin marinig ang posisyon sa kababaihan ng Tierra Verde, Mabuhay. Kanila pong presidente si Miss Lagrimas Corrales. Magandang umaga po sa bayan ng Carmona at sa mga kinauukulan. Ako po ay tumatayo hindi lang bilang isang leader, tumatayo po ako year ng Carmona, Cavite. Bilang isang taxpayer, pinangangalagaan po namin kung ang tax o buwis na ibinabayad namin ay napapalaan. With due respect po sa mga nagsusulong ng anti-political dynasty, sir and ma'am, against po ako in behalf of my family sa anti-political dynasty. Bakit? Hindi po lehitimong taga-Carmona. Kami po ay 6 na taon pa lang naninirahan at nagpalipat-lipat ng bahay. Una po ay nagre-rent muna kami. Dahil kasama po sa pagre-rent namin na kung ang community titirahan namin at pagsasamahan naming mag-asawa ng habang buhay ay safe at naaalagaan lahat ang tax na binabayad ng buo naming pamilya.
Sa loob ng 6 na taon namin paninirahan sa Terra Verde Residence, captain namin, kami po ay kontento hindi lamang po sa buong Carmona, kundi kontento po kami sa Barangay Mabuhay. Bilang isang taxpayer, hindi po yata makatarungan sa amin na itutok nyo. Again, with due respect, hindi po ako, against po ako dahil bakit? Bakit hindi nyo tutukan ang mga politiko na involved or hindi man convicted, involved sa corruption, involved sa drugs, at ang mga taga-custom na pumapatay sa lahat ng local product against sa political dynasty dahil sa 6 na taon sabi niyong political dynasty. Naramdaman namin ang pagmamahal nila sa aming mga nasa laylayan. Example na lang natin. Merong isa ngayon nanunungkulan na hindi siya galing ng political dynasty. Pero lahat ng munisipyo, kamag-anak, kapatid, pamangkin, nakapagpatayo na ng apartment. Bakit pinagigitilan nyo ang mga nanunungkulan na dynasty? Tama ba, taga-Carmona? Tayo ng dynasty. Pero sa 6 na taon, nakita namin ang comparison ng bawat bayan sa pamumuno ng aming mahal na mayor. So, hindi naghihirap ang Pilipinas dahil sa anti-political dynasty. Naghihirap ang Pilipinas dahil lahat or majority inaasa nila sa gobyerno. Bakit hindi tutulong sa bayan ng Carmona? Maninindigan kami na against kami sa anti-political dynasty. Salamat po. Maraming salamat po, Miss Corriales. Para naman po sa samahan ng nagkakaisang kababaihan ng kanila pong presidente ng Barangay 6, si Miss Eleanor Manarin. Isang magandang umaga po sa ating lahat at sa mga kababaihan nandito. Sa ating nasa panel, kay Kong Tino, Kong Ilago, at kay Kong Adyong na nakikita ko lamang sa TV or sa Blue App kasi lagi akong nanonood ng mga hearing o kung ano-ano man pa. Sa anti-political dynasty na topic ngayon, ang masasabi ko po, hindi ako pabor. No. Kung ang namumuno po sa isang bayan ay maayos at naibibigay ang pangangailangan ng kanyang mamamayan, pero hindi lahat ng bayan ay may maayos na mumuno. May mga bayan na may political dynasty na talaga namang kurap. Sana yun ang tutukan nyo. Paano sila mapaparusahan at kung paano maipibigay sa taong bayan yung ibinabayad nilang tax. Hindi dapat anti-political deal ang dapat niyong tinututukan. Ang malawakang korupsyon sa ating bayan, sa buong bansa, ang dapat niyong tutukan. Tulad na lang ng
nangyayari ngayong hearing nyo sa Kongreso na hanggang ngayon wala pa rin napaparoon. Sa katulad namin dito sa Carmona na nasa mamalakad ang namumuno, kaya ang masasabi ko, hindi po ako pabor sa batas na sinusulong nyo. At isa pa po, nasa mga botante pa rin ang ang magdidesisyon kung sino iboboto nila na may magandang may bibigang bayan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Lilianor. Gusto lang po natin tawagin ang susunod na magsasalita mula sa Kabataang Caviteño kontra korupsyon, si Mr. Keo Ron Bugtong. Ayun po. Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kabataan at sa lahat ng mamamayan po ng Carmona at mga Caviteño. Unang-una po, kayo mula po sa Kabataang Caviteño kontra korupsyon at miyembro din po ng Kabataan Party List Cavite. Ako po ay lumiban muna sa klase para dumalo dito dahil unang-una bilang mga kabataan, itong yung pagdalo natin sa mahalagang usapin ng anti-political dynasty, yung pakikilahok po natin mismo ay malaking papel na. Kaya nakikita ko po dito yung mga kapwa ko kabataan na dumalo at nagsalita para sa dynasty. Unang-una po, hindi lamang po ito usapin dito sa Carmona. Ito po ay sa buong Cavite. Hindi nga lang po sa Cavite, sa buong Pilipinas. Na napaghaharian po tayo ng mga dinasty. Iisang apelyedo, iisang pamilya, at iisang interes ang sinusulong. Bilang kabataang estudyante po, naniniwala po ako na dapat na talaga political dynasty. Unang-una sa mga desisyong nangyayari dahil iisa lang po ang may hawak ng kapangyarihan, iisa lang din po yung iniikutan ng pagpapasya. Diyan po mapasok yung pangalawang punto dahil nga po tayo ay nasa demokrasya, democratic po ang Pilipinas. Dapat po sa mga diskusyon na nangyayari ay meron pong oposisyon para mas maging progresibo po itong bansa po natin maging sa mga lokalidad. Panghuli at higit po sa lahat, dahil nga po nakukulong ang posisyon sa mga dynasties, hindi natin maitunayan na rin sa kasaysayan na tanging kasaysayan na nagturo sa atin ng totoo. Na itong mga political dynasties ay bago po ako matapos, may isa po akong katanungan. Kung wala pong tinatago ang mga opisyal, bakit ayaw po nila ng anti-political dynasty? Kung wala pong tinatago ang mga opisyal, bakit ayaw po nilang ipasa ang anti-political dynasty bill? Ayun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ms. Worker, si Ms. Vilma Marquez. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat po ako at napili ninyo ang Carmona para matalakay ang political dynasty. Para sa akin, hindi po ako pabor sa political dynasty. Kasi, ano na naman po yung mga namumuno na maayos na namumuno sa kanilang bansa. Hindi naman po por isang ipilito o anuman ay gagawa na ng korupsyon dito sa ating bayan.
na lang dito sa amin sa Carmona. Lahat ng serbisyo narito sa aming Carmona. Lahat, magmula pagkapanganak hanggang pagkamatay ng isang tao dito, matatanggap namin dito sa Carmona ang serbisyo. Ang Carmona ay walang iniiwanan, kundi dahil ang namumuno sa amin, ang hangad niya, Carmona, bayan muna lagi, hindi kung ano pa man. Ang tutukan natin ay yung mga nagkukurap na kahit magkakamag-anak sila, may intention na iba. Pero dito sa amin, bagamat sila ay magkakamag-anak, ang intention nila ay maging mabuti ang kanilang mga nasasakupan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Miss Vilma Marquinez. Gusto naman po nating marinig ang posisyon ng Presidente ng Barangay Health Workers of Barangay Maduya, si Miss Cristina Ginto. Po si Christina Jackson Ginto na para sa akin hindi po nakakasupport sa kapwa, tuloy lang po. Lagi lang nasa puso ang paglilingkod. Tumulong man, may ambag kami sa bayan, napapalitan ng may balik sa amin lalo na ng national government, magkaisa rin po ang lahat na para ikaganda at ipagkakaisa ng bansang Pilipinas. Bakit po natin iaasa lahat sa gobyerno ang pangangailangan natin? Huwag po tatamad-tamad ang iba. Unang-una po sa atin, lalo na po ang health. Sa health po, ipinagbubuntis pa lang, hanggang sa ipanganak, hanggang sa lumaki, hanggang sa senior, tumutulong na po ang ang gobyerno ng Loyola. Hindi po ako sang-ayon sa dynasty na yan. Basta po ako, pabor po ako sa anti-political dynasty. Basta maliwanag po na bukas ang kamay nila, ang puso nila sa pagtulong sa bayan ng Carmona. Hindi lang po sa Carmona. Carsigma, silang GMA, si Kong ang unang tumutulong at nagpapaunlad ng bayan. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Cristina Ginto. From the SK Federation President ng Carmona, Miss Patricia Diaz. And isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Napakahalaga po ng araw na ito sapagkat sama-sama tayong nagkaroon ng partisipasyon para sa isang mahalagang hakbangin para sa ating komunidad. Bilang kinatawan ng kabataan, tungkulin din namin magbahagi ng aming pagsusuri at makilahok. Ang pangamba ay hindi pagkakaroon ng magkakamag-anak sa pamahalaan, kundi ang posibilidad ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ngunit hindi po natin may kakaila na may mga pamilyang matagal na nasa serbisyo publiko na tunay namang naglilingkod ng tapat, may integridad at may malasakit sa mamamayan. May mga lider na bagamat nagmula sa iisang angkan ay pinili ng taong bayan dahil sa napatunayan nilang kakayahan at malasakit. Kung ang kapangyarihan ay ginagamit upang maglingkod at hindi maghari, magbigay ng oportunidad at hindi magsara, itaguyod ang kapakanan ng mamamayan at ang hindi pang sariling interes lamang. Kung gayon, naniniwala po ako na ang tunay na batayan ay hindi apelido kundi serbisyo. Dapat po na ang batasan natin ng political dynasty ay may mga napatunayang korap o may mga nagawang mali sa habang ginawang negosyo ang serbisyo publiko. Ang laban namin ay pang-aabuso,
pagsara ng oportunidad at pamumulitika ng kapangyarihan. Kaya ako po ay naninindigan na ang tunay na kasukatan ng leader ay hindi kung kanino siya nagmula, kundi sa kung paano siya naglingkod ng may paninindigan, ngunit may pag-iingat, may pagsang-ayon, ngunit may pagpapaalala. Sapagkat ang nais naming manaig ay hindi apelido, kundi mabuting pamamahala. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Ms. Patricia Diaz, SK Federation President ng City of Carmona. Ngayon, gusto na din po nating tawagin ang President po ng Barangay Health Workers of Carmona City, si Ms. Rufina Tolentino. Kagalang-galang po. Marami pong salamat sa pagkakataong ito at binigyan nyo kami ng boses upang ipahayag ang aming nasa damdamin, ang aming laman ng aming puso. Bilang PHW Federation President, ipapahayag ko po ang aking saloobin. Hindi po ako pabor sa anti-dynasty, political dynasty. Kasi base po sa aking natunghayan mula po nang ako ay magkaroon ng kaisipan hanggang sa ngayon, nakita ko po kung paano ipadama ang kanilang panunungkulan sa amin. Bilang dito sa Carmona, kami po ay namuhay na mapayapa. Nung umpisa talaga pong dumaan kami sa kahirapan ng buhay. Subalit mula po ng namuno at naging leader ang ating kasalukuyang mga nanunungkulan, ay naramdaman namin kung gaano kami umangat. Umangat po kami sa ibang mga bayan. Hindi po problema ng isang bayan ang kaparehang apelyido. Ang maipahayag nila ang kanilang panunungkulan, ang maayos na panunungkulan sa aming bayan ay aming ipinagmamalaki sa karatig ng mga bayan. Yan po ay napatunayan namin, lalo na sa pangkalusugan kung saan po kami naglilingkod bilang barangay health worker. Lahat po ng pangangailangan ng aming mga kababayan ay naibibigay dito po sa bayan ng Carmona. Kaya taas noo po kaming magsasabi na napakaswerte po namin mga taga-Carmona dahil tuloy-tuloy ang pag-unlad at ang magandang serbisyong ibinibigay nila sa amin. At sa pangwakas na pananalita, taas no po kami, taga-Carmona. Sila po ang aming huwaran. Sila po ang aming binibigyan inspirasyon kung paano namin natatanggap ang anumang mga pag-unlad dito sa bayan ng Carmona. Yan lang po lamang. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Ma'am Rufina Tolentino. Mula naman po sa Imus City, Presidente po, nais po natin tawagin si Ms. Gwen Lubao. Diyan po siya. Hello, good morning everyone. Ako po ay si Gwen Lubao, taga Imus City, Cavite. Pero from Cebu po ako. Ganito po akong aking saloobin. Hindi po ako sasang-ayon sa political dynasty. Bakit po? Sa aming lugar, sa Imus, Cavite, si Alex Advencola, ang aming mayor. At the same time,
AJ, ang anak niya ay si AJ sa congressman. So, sa madaling salita po, ang aming lungsod ng Imus City ay very progressive. Umaasinso po talaga ang aming lungsod. Wala pong daya. Ang lahat po ng pera ng kaban ng bayan ng aming lungsod ay nilabas niya lahat at ginawa niya ng proper projects. Wala pong daya, walang korupsyon. So, it means ayaw ko ng political dynasty. Sasang-ayon po ako sa political dynasty. Depende kung ano po bang pamilya. Galing sila sa mga corrupt families or galing sila sa matitinong pamilya. Dalawa po ang choices natin. Mga kabataan, mga senior or junior citizens, dapat po ilabas natin ngayong eleksyon sa 2028. Kailangan po gamit din tayo sa ating mga utak. Hindi lang po 500 pesos bill, 1,000 pesos bill, okay na. Meron na tayong listahan, may kodigo pa. No. Sa generation to other generation po, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid na mga maliliit pa o ano, bigyan natin sila ng boses. Habang tayo'y nabubuhay, kailangan natin, ilabas natin ang ating hinain kung saan po ba tayo. Pero yung political dynasty, hindi ako pabor. Ang gusto ko po, maayos na pamamahalaan, pagpapalakad ng ating serbisyo. Kasi serbisyo to eh. Ang mga, ito po, sila po ang ating mga nasa Congress, senador, or sino mang nasa taas, sila po ang nagpapatakbo sa ating bansa. So, kailangan po talaga natin na magluklok tayo ng mga politiko matino, may dignidad at may takot sa korupsyon. Hindi lang sa Diyos. Kasi sabi, ay nagsisimba naman yan. Mababait yung politiko na yan. Hindi yan. Ang ating kunin na maluklok sa serbisyo, yang matino at walang bahid na kurap na pamilya. Kasi pagdating nang nandoon na sila, sana hindi ko na lang sila binuto. Mga PI pala sila. O, nagmumura pa. So, kailangan po be smart, be intelligent before you vote. Salamat po. Ayaw ko po ng political dynasty. Nasubok ko na po sa aming bayan ng Imus City. Go, Congressman Advincula and Mayor Advincula. Thank you very much. Thank you very much. Dagang salamat, Ms. Gwen Lubao. Ngayon po, from Binyan. Teka lang pa, sir. Hindi ka pa sorry ha? Hindi ka pa patawag. Sige sir, sorry po sir. May iko-concern po ako sa aming si Congressman taga Cebu, si Ma'am. I'm here, Ma'am. May pinsan po ako sa Minglanilla, si Rajiv Inad, Mayor Rajiv Inad po. Ganito po ang problema niya, ma'am. Ma'am, I'm sorry. Pasensya na po ha. It's a personal request. I would advise that you approach na lang po Congresswoman later. Yeah, it's not her district. So ang pinag-usapan po natin dito is the political dynasty. If you have a personal concern with any of my colleagues here, you approach us na lang after the public hearing. Thank you. Maraming salamat po. Thank you.
Ang susunod naman po na magsasalita from Binyan City Local Youth Development Council si Mr. John Reo Potestas. Hello. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Muli po ako po si John Rio C. Potestas mula sa Binyan City Youth Development Council. Base po sa 1987 Constitution of the Philippines, Article 2, Section 26, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as defined by law. Ang problema po natin ay hindi po na-define kung ano ba ang political dynasties. Iniwan po nila sa legislator kung ano ba ang definisyon ng political dynasties. At sino po ang mga nasa legislator? Yung mga political dynasties. So wala pong mapapasa o wala pong magiging definisyon ng political dynasties. May ibang mga mamamayan na sinasabi na okay lang yan. Kasi choice naman ng mga mamamayan kung sinong iboboto nila. Ang tawag ko po dito ay illusion of choice. Dahil ang totoo po ay wala namang pangkaraniwan na Pilipino ang makikipagkompetensya sa kanila. Sila lang rin po ang makikipaglaban sa isa't isa. Ang choice lang natin ay piliin kung sino ba ang political dynasty na ihahalal natin. Pangalawa po, meron din ibang nagsasabi na okay lang ang political dynasty basta competent. Ang problema po natin ay hindi tungkol sa competency. Ang tungkol po ito sa kung anong ginagawa nila sa ating demokrasya. Sa Pilipinas po, meron tayong tinatawag na flawed democracy or decaying democracy. Ang ibig sabihin po nito, hindi po totoong merong demokrasya sa Pilipinas. Dahil ang mga political dynasty, dahil po sa mga political dynasty. Because democracy in its simplest form means for the people, by the people. Kung hindi po natin bibigyan ng chance na mamuno ang mga ordinaryong Pilipino na galing sa iba't ibang social class at backgrounds, patuloy pa rin po ang ating bulok na sistema dahil dyan sa mga makapangyarihan na yan. At doon patuloy po silang magnanakaw. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. John Reo Potestas. Ngayon naman po, gusto na po natin marinig. Ito po yung pang-maghuhuling magsasalita. Alam ko po, marami po sa atin ngayon na gustong magsalita. Kaso nga lang po, dahil sa kadahilanan na limitado po ang ating oras, nagbigay po kami ang aming mga staff ng survey form para po kung ano po yung makuha po namin yung pulso ng lahat po ng nakilahok ngayon, maski po yung hindi nakapagsalita, nabigyan ng pagkakataon na magsalita. So, mamarapatin po namin na ito po ay inyong sagutan yung ano. So, pasensya po, hindi po ako Tagalog taga Mindanao po ako, kaya yung Tagalog ko medyo hindi ganun kaganda. So, magbibigay na lang po kami ng survey form. Pakisagutan na lang po yung aming anyong matatanggap na mga survey forms. So sa panghuling magsasalita mula po sa Delphine F. Haranilla Elementary School Principals Association. Presidente po siya ng Principals Association ng Dasmariñas, si Sir Marlo Maurilio. Good morning po, Sir Adyong or Representative Adyong, the Chairman of the Committee on Suffrage and Electoral Reforms, and the whole team from the House of Representatives. Ang issue po natin ngayon ay dahil meron tayong 1987 Constitution. At sinasabi ng Article 2, Section 26, na matagal na namang binasa at naintindihan naman natin, pero yun po ang dahilan kung bakit kinakailangan po natin itong gawin. Una, nagpapasalamat po kami dahil seryoso po ang House of Representatives. Sa tingin ko po, ngayon lang magiging seryoso dahil ang dami ng mga batas na isinabmit sa Congress
nag-i-end na lamang ang tinatawag nating session ng Congress, hindi siya nakakapasa. So with this, we would like to make this an opportunity sa part naman ng DepEd at nagkataon lamang na ang invitation has been given to us. Meron po kaming 5 representative from DepEd ng Dasmariñas. One is a supervisor. Ako po ay representative from the elementary president. The other one is the NAPSHI president ng secondary at yung 2 po naming secretaries. Hindi po kami nagkaroon ng consultation. This would be my personal opinion in terms of the legal side ng Philippine Constitution. At sa tingin ko po, ay dapat po talaga natin itong tanggapin na ito po ay hamon mula sa House of Representatives. Kaya salamat po, bumaba po kayo sa amin. Dahil kung hindi talaga bababa, walang mangyayaring solusyon. Ano po ang mga naiisip po naming ideya na dapat nating bigyang pansin patungkol po dito? Bagamat nung parang last week, nakapanood ako ng live na kayo po ang nag-chair at marami pong mga resource person na talagang hinangaan ko kung paano mag-provide ng kanilang mga perspective with regards to Philippine Constitution. Pero basic na lamang po para gusto ko rin pong maipahayag on my end. Una, dahil ang definition ay hindi nakasalalay sa legal laws na pwede namang ang mga expert from the legal side of UP ang magbigay ng definition, pwede namang wala na tayong issue ng anti-political dynasty. But the Constitution declares that the definition would be coming from the House of Representatives. Kaya po yung inyo pong introduction kanina, na ito ba ay by affinity or consanguinity? Okay. Whether by blood or by filial, yung inyong mga relationship. Sa tingin ko po, napag-usapan na ito sa Kongreso, pero mas maganda pa rin bigyang pansin natin, sinasabi ng ilang komento na ang political dynasty ay kinokontrol na lamang. No? Hindi po ako naniniwala na kapag ang isang pamilya ang nanunungkulan masama. Dahil kilala ko at marami kaming naranasan, sa Dasmariñas po, ang Barsaga ay for almost 4 decades. Nasa Dasmariñas, pero ang pag-unlad na andoon. Hindi maikakaila na umunlad ang Dasmariñas. Pero dahil may sinasabi ang batas, and it's about time na seryosohin natin. Bakit ba mayroong Philippine Constitution? Kasi ito yung cover. The Philippine Constitution covers the laws that prevails in the country of the Philippines. And when the Constitution declares that political dynasty should be implemented, ang bola ngayon nasa House of Representatives. At natutuwa po ako, Sir Adjong, dahil yung facilitation po ninyo last 2 weeks ago, I believe, ay naging maganda. Nag-screenshots ako, hindi ko lang dala yung aking laptop. At ang daming points of view na ipinakita doon. Pero bilang mamamayan, and since this is an opportunity na kami ay naririto, ay maipahayag din na once and for all, i-define ang sinasabi ng Constitution, whether yan ba ay affinity or consanguinity or both of them. At kung kinakailangan naman, parang sa akin kasi ang political dynasty magkakasabay. Pero yung idea ni Representative Boji, which is our speaker, ay pwede naman tong magkakasunod, no? Or pwede namang may national level, merong local level at meron namang municipal. Sa inyo po 'yon. Pero as an opinion bilang mga mamamayan,
maraming mga political dynasties na meron tayo ngayon na namamayagpag ang kanilang panangungunahan dahil matitino. Pero dahil may sinasabi ang Constitution, subukan po nating sumunod sa Constitution and all things will be, all roads will be going to a fine government. Yung mga issue ng mga corruption, wag muna natin nalakayin ngayon. Because the call for the day is anti-political dynasty measure. Congratulations po dahil bumaba kayo sa amin. Continue. Salamat din po sa opportunity na ibinigay niyo sa amin. God bless po.